Good day mga kapatid, welcome to Dubs TV. I-share ko lang po sa inyo yung ating experience regarding Honda Click 160. Marami ang nanghihinayang, especially ngayon 2026 na may bumili po ng brand new or used na Honda Click 160 version 1, then nilabas yung version 2. Pero sulit pa nga ba ang version 1 ng Honda Click na ito ngayong 2026? I've been using this motorcycle for more than a year na at tayo po ay nasa 9,000 odometer pa lamang. So yung mga bagay na nagustuhan natin dito kay Honda Click, number 1, malakas yung makina. Kita po natin doon sa video ni Kapwa na pagdating po sa drag race, 400 meter drag race with Aerox, Lexi. Number 1 po talaga, malakas ang hatak nito. So lagi ko siyang inaangkasan, panghatid sa school, pamalengke. Ramdam talaga yung hatak. And doon sa video, doon sa drag, ay dumudulo kaya nanalo si Click. Pero yung torque niya is enough pa din. Hindi sing torque daw ng Aerox, pero satisfied ako sa hatak ng makina. At ang nakakatuwa dun, isa po ito sa pinakatipid rather na 160cc na motor. Ang claim ni Honda, if I'm not mistaken, is around 47 or 46 kilometers per liter. Pero sa akin pong experience, kapag naglo-long drive ako, minsan nakakaabot ng 51. At kapag naman city driving, minsan 46, no? 47. Ngayon nga, nasa ilang hundred of kilometers na tayo, pero nasa 48 mileage tayo ng Honda Click natin. Maliban sa lakas ng makina, saka tipid sa gas, isa sa nagustuhan natin dito, of course, is yung gulay board. Marami tayong nalalagay na ng pamalengke, nakakapag-angkas tayo ng bata, and mas nagiging functional yung motor dahil dito sa space na nandito. Isa sa mahalagang malaman ng tao is ang height ko ay 5'4 and a half or 5'4 na lang. At ito ay saktuhan lang sa akin. Alright. So nakakapag-ride tayo ng maayos, in case malubak or mabagal, hindi tayo masyado nahihirapan sa pag-maneuver. So 5'4 tayo. Yan. And komportable naman tayo. Though, mas magiging komportable to kung mas mahaba yung leg mo, yung from your inseam hanggang talampakan. Pero 5'4 ako for your reference. Satisfied tayo sa ano naman, sa height nito para mas maging makomportable at safe yung ating pagmamotor. And lastly, mahalaga na makita natin sa Honda Click 160 is yung value na ino-offer ng motor na to. Mas mataas ang price niya before nung release niya, pero just this 2026, naging 108K na lang to sa kasa. So, bang for the buck, nasusulit nyo yung perang inilalabas nyo dahil 108K lang to, competitive siya na 160 category. Yung loob pala nito ay isang half-face helmet lang yung kasya. Alright? And lastly, yung bagay na nagustuhan natin dito sa Honda Click 160, ito yung love and hate relationship ko sa motor na to. Yung kanyang itsura talaga, yung aesthetic niya. Gustong gusto ko siya, pero may mga moments na may angulo siyang awkward, no? Siguro, hindi ko alam kung ako lang yung owner na may ganung feeling. Pero may angulo siyang hindi ko magustuhan. At meron namang anggulo siya na maya't maya mo siyang lilingunin or pag nakita mo siya, parang nagigiliw ka sa kanya. So may angle siya na hindi okay for me Hindi ko alam kung dahil sobrang laki nitong fairing na to. Basta meron siyang angle na hindi ako natutuwa, no? Pero ewan ko, baka yun yung nagiging dahilan din kaya hindi siya basta kamananawa na motor. Dahil may time na sobrang ganda, may angulo or may times na parang okay lang. Pero again, gusto ko yung itsura niya. Naman yung mga bagay na hindi ko nagustuhan, no? Maliban doon sa awkward na itsura niya. Una, pinalitan na natin yung front disc niya kasi nga malakas yung makina, malakas yung motor, tumudulo, may torque din naman. At for your safety, I would recommend shift or upgrade to a bigger disc. 267 to na RCB. Yung stock is, hindi ko sure, 220 yata. Sobrang hina. For me yung sabihin niya ba sana yan lang? Oo. Pero the more na mas malakas ang makina, better, mas okay din yung iyong brake. So RCB tayo, tapos bumili lang tayo ng adapter from Vietnam.
And one of the best. Kahit doon sa mountain bike ko na Trek Marlin, one of the best and most na yung mga pinakamura na upgrades na very helpful sa performance and safety, yung brakes. Tapos, itong fork oil, pinalitan na natin yan ng mas makapal. Phyto yung ginamit natin. If I'm not mistaken, 15W yung pinalit ko. Ang stock yata is 10W lang. And sobrang lambot. Every time na magbe-brake ka, sumusubsob. Sa lubak, ramdam mo na parang, hindi pa naman siya nag-bottom out yung sa akin, pero yeah, hindi ako satisfied sa play. So, pinalitan natin, dinrain natin yung luma, and praise be to God, tayo ay naging successful dun sa ano na yun, sa DIY. Lastly, since tag-ulan na, yung nakalagay dito na fender, alright, dito sa rear fender yung tire hugger, sobrang liit lang, mga isang dangka lang siguro. Sobrang liit, pero pinalitan na natin din ng mas mahaba na tire fender or maputik. Same thing, nilagyan na rin natin ng extender dito sa front. Nilagyan natin ng extender. Ewan ko kung nakikita nyo dun sa mga videos ng certain vloggers or owners na yung mga chassis nito nasisira, kinakalawang. And isa daw possibility or posibleng dahilan ay dahil nga napapasok ng tubig itong loob na ito kasi maikli din yung likod na part nitong front fender. Pinalitan ko rin tong side mirror natin, medyo nabibitin ako or medyo maunti for me yung nakikita ko sa side mirror. So pinalitan natin ng stock ng ADV. Alright, so kayo po, ano po ang sa tingin nyo sa ating Honda Click? And hopefully nakatulong po ito kung nagde-decide ka kung mahintay mo ba yung Honda Click na version 2 or gusto mo nang ilabas sa kasa or bumili ng version 1. Pero kung version 1, sulit na pa for 108,000 pesos, right? And I believe yung version 2 mas mahal siya ng konti. Lalabas ng ABS saka yung front or rear disc. Alright, God bless you all. So ito yung tire fender. Extender lang yan. Dinugsong para humaba. At ito naman yung maikli dati na rear tire hugger. Napakaliit lang yan dati. So ito na yung upgrade.